Yes, good morning mga kadakers. Good morning. Bago po ang lahat, please subscribe to my YouTube channel, Dr. T3. Pakihit naman ang notification bell upang updated kayo sa mga video ko pang may upload. Mga kadakers, lumabas na po yung itlog ng mga alagang itik natin, yung maitim. Ito po yung katalandaan na sila po'y mangitlog na ng marami. Mga kadakers, hindi po masyadong maliwanag yung kulungan natin kasi yung ilaw natin ay flashlight lang. Buhat ng nasira po yung ating solar light. At madilim pa yan dahil alas 3:46 pa ng umaga. So dito na natin na pulot yung dalawang itlog na maitim. Yan po ang patalandaan ng kanilang pag-itlog ng marami. Sa mga gustong mag-alaga ng itik, hindi po tayo kaagad mag-income sa itik mga kadakers. Magdepende yan sa itik na inyong alagaan kung saan po tayo magsimula. Kapag magsimula po tayo sa siho, matagal po tayong kuha ng itlog. Hihintayin natin ng 6 na buwan saka pa tayo mag-income mga kadakers. At sa mga gusto mag-alaga ng itik, mayroon tayong pagpilian sa pag-alaga ng itik. Kung kayo'y magsimula sa ready to lay, so malapit na po tayong magkaroon ng income kung ganyan ang inyong pipiliin na doon kayo dadaan sa pagsimula ninyo sa pag-alaga ng itik. At mga kadakers, sa pag-alaga ng itik ay hindi kailangan dito ang mataas ang iyong pinag-aralan. Kapag masipag ka at may planong mag-asinso at hindi maarte, pwede kang mag-business ng itik mga kadakers. Dahil ang business ng pag-iitik, sekreto lang talaga ang pira sa itik mga kadakers. So yan na mga kadakers, naglipat na po tayo doon sa kabila. So yan na ang mga napulot natin mga itlog nila doon sa kabilang banda. Sa pag-alaga ng itik, hindi naman kailangan na sa iyong pagsimula ng pag-iitik, hindi naman kailangan ang marami kang pira na ipatayo ng kanilang mga building. Ang una-una talaga dyan ay ang itik. Ang pangalawa, yung kanilang tirahan. So sa ginagawa natin, bumibili lang tayo ng mga trapal dahil yung napili natin na style sa pag-alaga ng itik ay tina-travel lang natin, pinapagala lang natin mga kadakers, dahil wala po tayong malaking pira na ikapital sa pag-alaga ng itik. Kaya yung ginagawa natin dito ay malaking hassle talaga sa ating sarili na para po tayo magkaroon ng malaking income.
So malaking sipag at tiyaga ang ginagawa natin dito mga kadakers. Sa pag-alaga kasi ng itik mga kadakers ay may tatlong klaseng pag-alaga ng itik. Kaya kung kayo'y magsisimula sa pag-alaga ng itik, magkaroon tayo ng comparable sa ibang klaseng pag-alaga. Kasi yung iba gusto nila poultry style at ayaw nilang ma-hassle at ayaw nilang mapagod sila. So ang ginagamit nila ay pira at gumagamit sila ng ibang personalidad, gaya ng maghanap sila ng taga-alaga ng kanilang mga itik dahil ayaw nila yung mapagod sila. Ang ibig kong sabihin mga kadakers, yung mga mayaman na mag-business ng duck farming, yun ang sabi ko na ayaw nila magkaroon sila ng mahabang panahon na magtiis ang kanilang sarili dahil may pira sila mga kadakers. Kahit hindi sila magtrabaho sa kanilang itikan, may tauhan naman sila, ay kikita din sila mga kadakers. Itong mga itik natin mga kadakers ngayon, hinahalo na po natin yung ating mga siho para mag-isa lang po sila sa ating pag-alaga. Dahil itong ating ginagawa ay pagala system po ito mga kadakers. Pero mga kadakers, kapag sa poultry style po ito, hindi po pwedeng ihalo ang mga batang itik doon sa matatandang itik dahil ang style doon ay by batch ang gagawin natin. Bawat batch ng itik natin ay naka-segregate po yung bawat isa. Kung anong batch po yung inaalagaan mo, doon po siya kasali. So mag-create tayo ng 6 na batch doon para hindi po tayo malulugi at ma-cycle natin ang buong isang taon. Kapag hindi natin ito magagawa, yan po ang problema sa pag-alaga ng itik na naka-poultry style. Kasi kapag maglugon po ang ating mga alagang itik, wala po tayong income dyan mga kadakers. Ito po yung problema ng mga karamihan sa pag-alaga ng itik na hindi nila alam kung paano mag-alaga ng itik mga kadakers. Lalo na yung iba mga kadakers na nakabili ng mga RTL na bago lang naglugon. So pinapakain pa nila ng mga darak ng palay. So hindi naman dapat yan papakainin ng darak ng palay kapag matapos na silang maglugon. Kasi madili po yung paglaki ng kanilang itlog. Kapag gusto mong magpa-starting ng itlog mga kadakers, tapos na silang maglugon, pure feeds po at mais yung ipakain, hindi darak ng palay. So hanggang dito lang muna mga kadakers. Thank you very much. Ito na po yung nakuha natin sa unang cycle. Hanggang dito lang muna. Thank you for watching.